Ang pag-iibon ay maganda ring libangan ng ating buhay. Hindi basta-basta ito. Kailangan mo ring matutunan ang tamang pag-aalaga at pagbibigay ng oras para maasikaso sila. Mahirap ba? Sabi nga ng iba. Kung gusto, may paraan. Kahit gaano pa kabisi yan. Yan ang tunay na buhay ng pigeon fancier. Basta makapagkalapate, ayos na ang puto-puto. Happy-happy lang tayo. At ang bibisitahin natin ngayon ay ang mabibilis ang mga ibon. Kung puling lang ba at sprint race ang pag-uusapan, laging nasa taas yan. Matatagpuan natin siya sa lugar pa rin ng Dasmariñas, Cavite. Ano? Sama kayo sa pagbisita ko? Tara na! Ito ang Bisitero. Good morning, kaibon. Ako nga pala si Wiwit, Wiwit Loop, fancier ng Dasma, Cavite. Naglalaro ako sa CHPA, Carmona Sky Warrior, at dating naglalaro sa Capcom. Nagsimula ako mag-ibon nung kasagsagan ng pandemic. Simula noon, sinamahan ako ng swerte sa tulong ng aking mga kaibigan. At hanggang ngayon, nag-iibon ako, tuloy-tuloy na yung pag-iibon ko. Dati akong nagmamanok, pero tinigil ko yung pagmamanok ko. Dito na ako sa pag-iibon. Gano'n na kayo katagal naglalaro ng wala pa ng pandemic? Hindi ko na mabilang kung ilang taon na, pero start ng pandemic month of June. Balita ko, isa kayo sa pinakamagaling mag-sprint, pulling. Siguro, kasi nanalo din kahit pa paano. Opo, bali saan galing yung mga ibon nyo na nilalaro? May mga ibon ako galing kay Magistral, kay Magistral, kay Pastor Mario Domingo, yung mga kay Rico Pascual. Yun yung hanggang ngayon, yung kay Rico Pascual, yun talaga yung ginagamit kong ibon, panimpla, mga ibon. Dahil talagang naipapasa yung mga magagandang hipo. Yun, tsaka kay Rico Perez. Rico Perez. Taga Pasay. Kay Tisoy, Bergonya. Aha. Yun, ay Gary Maguntay. Gary. Paano nung naglalaro kayo, ano ba yung pinaka-mahirap na experience nyo sa paglalaro ng mga karera na nilalaro natin? Yung pagdating sa karera, hindi naman ako wala naman kasi unang karera ko parang sinamahan ako ng swerte. Talagang yung pagkaklak lang, yun lang yung nahihirapan kasi umuwi yung mga ibon ko ng maaga. Yun lang yung hindi ko masabi kung anong mahirap kasi swerte talaga. Kumbaga lahat parang umayon. Parang gumaang. Kumbaga. Nagkaroon lang talaga ng swerte sa pag-ibon. Sa bagay kasi lalo pag ang naglalaro tayo, no? Pag umayon sa atin ng swerte, kahit na gaano kahirap pa yung karera o umulan man yan. Kung tayo mananalo, talagang tayo ganun talaga. Minsan, pero meron din mga natatalo, pero may mga rason. Yun ang kinukanakin, ina-adjust. Nagawa ko ng paraan na hindi na ulit maulit yung mga rason ng pagkatalo. Kaya, ayun, dito na ako sa bubong, pinapataas ko ng konti. Kasi sa pag-ibon, nakikita ko yung susi is pag-clock, pag may na tayo sa traffic stop. Nangyayari rin kasi minsan yung trappings. Minsan dumatapos sa poste o sa amang bahay. Minsan nandun na nagpapahinga Ano pa sikreto nyo? Una pa lang, mga bata pa lang, yung mga ibon, dinidisiplina ko sila pasok. Doon, parang akong nakikipag-usap. Araw-araw ko inahawak. Hindi naman inahawakan, nilalaro ko. Parang magkaroon kami ng banding. Tapos yung ibon, may ilap sa akin. Tapos pagparonda ko, pagbaba, kailangan pasok agad. Wala silang time sa loob para natuturuan naman ang ibon pagbaba, kailangan sa loob. Lahat, doon pagkain, tubig, hindi pwede tambay sa labas. Malaking factor talaga yun, lalo sa karera na, no? Paano yun? Pagka time na training, binubugbog mo sila sa liparan. Otos. Hindi, pag bata pa lang, pinapalakas ko na sila. Kailangan yung pundasyon nila malakas na natural. Natural na malakas. Sa breeding pala? Sa breeding, pinaka-importante sa breeding. Tapos, pag lumilipad na sila, kailangan, para sa akin ibon na hindi lumilipad ng isang oras sa ronda, parang may nasa.
nilalaban sa lahat ng panahon. Kumbaga nakuha yon sa breeding na yon. Isa yon sa Susi, nakuha. para maging malakas ang ibon. Ano ba ang special na ginagawa mo sa breeding para manalo tayo? Unang-una, dapat yung mga magulang, mas kondisyon pa sila sa mga nilalaban natin. Lahat, yung basic na tinuturo ng mga veterano, kailangan sundin natin yun dahil yun ay base na talaga sa kanilang karanasan. So, nung ginawa ko yun, talaga namang totoo. Napapatunayan talaga. Tsaka marami naman lumalabas na ano talaga naturo na pag ginawa at in-apply yun, lalo sa mga nagsisimulang nagkakalapate, talaga naman maganda. Basta marunong ka lang makinig. Sumunod. Kunin mo yung mga sa tingin mo tama. Huwag mong sabihin sa sarili mo magaling ka. Kasi sila mga veterano, may mga karanasan na yan. Hindi yan magsasabi ng kasi siyempre lahat siguro ng mga fancier ng mga veterano gusto nila makatulong. Wala siguro ituturo nyo naman. Kaya nga. Tsaka alam niyo po, no, itong Bisitero, yung programa natin, sa totoo lang po, medyo marami rin po tayong natutulungan, lalo ng mga maliliit na fancier. Kayo po, tulad nyo na isang fancier na talaga nag-share po para sa kanila, lalo yung mga walang alam, as in zero talaga. Yung mga nag-feed sa sarili nila, yung mga napapanood nila, tulad nito, no, talagang ang laking tulong na nagagawa sa kanila. Siyempre, kasi makakuha sila ng mga idea. Swerte nga yung mga katulad namin ngayon na nagsimula sa pag-ibon dahil kahit paano sa YouTube, sa mga vlogger, na may binibisitang mga nananalo na ako. Maraming nakukuha din ng idea. Malaking tulong talaga. At saka mas tumataas yung antas ng ating pigeon racing. Kasi dati, parang kung saan ka lang kukuha, sa Arangke, o kung saan man, parang wala rin, tapos yung sistema mo. Grabe na talaga ngayon. Ina-adapt natin yung mga sistema ng ibang bansa. European, iba-ibang lugar pa. Kasi yun talaga napatunayan talaga. Basta marunong lang tayong intindi kung ano yung mga kabuti at mga kasama sa pag-ibon. Kaya natin ipaliwanag kung bakit natin ginagawa. Gamot, sir, ano yung mga ilang ginagamit yung gamot para mapabilis yung mga ibon nyo mula sa karera? Nasa bloodline, nasa bloodline. Pangalawa, yung gamot, yun lang naman yung makakatulong siya para tumagal sila sa liparan. Pero yung bilis, nasa bloodline. Nasa bloodline talaga. Kasi kahit anong gamot, kung mabagal. Kahit na tambakan mo pa ng gamot, mas makakasama pa. No? Mas nakakasama pa. Ako, nagkakarga lang ako ng gamot. Pag, example, kung lalaro ako ng sprint, sa sprint na, sa first lap. Yun lang. Nasa bloodline. Bloodline na importante. Yung mga kabisitero, importante yan. Yung gamot, makakatulong para mapanatili yung kondisyon ng ibon. Ito sir, ano po ba mga advice natin lalo sa ngayong tagulan, no? Ano ang pwede nating gawin sa mga kalapati nating panlaro at sa breeder para mapanatiling healthy sila? Kasi sa akin ngayon, tagulan, iniiwasan ko lang mabasa yung mga bata pag ibon. Kasi mahina pa sila sa ulan, madaling magkasakit. At meron talagang season na may sakit ang ibon. Kahit hindi nga tamaan ng ulan, naulan na nagkakasakit. So kailangan yung loop mo may ventilasyon na maganda, pwedeng isara, pwede naman open. Yung pagkain, mas masarap. Yung vitamins, kailangan maintain yung natural na flushing. Sabi nga, yung mga down lang, yun. Kayo ba natamaan na rin ng mga tinatawag na bulutong o yung one eye cold? Natatamaan ako. Ano ba ang pwede nyo mai-share doon sa mga, lalo sa mga, kahit na yung mga nag-aalaga ng matagal o lalo yung mga nagsisimula, ano ba pwede natin mai-share sa kanila? Lalo ngayong tag-ulan. Sa akin, umiiwas kasi ako sa magbigay ng antibiotics sa ibon, hanggang maaari. Siguro iwasan nyo lang muna magpalipad, mag-expose na ibon masyado sa labas, lalo na malamig, pag mga bata. Pero pag medyo may edad, kaya na nila, meetin nyo lang yung vitamins talaga.
Sa tubig lang. Yun lang yun sa akin. Hindi ako masyadong nag-antibiotic. Pag nagpiprevent ako yung mga oregano, bawang, So, yun yung magagandang dahon-dahon no, sa ibon talaga. napakalaking bagay. Natural. Natural, lahat natural. Lahat. Mas maganda natural. Natural na malakas, natural na gamot, natural Oo na... nga. Tama naman yun. At saka, siyempre, yung mga halaman, kahit itanim lang natin yan. Oo, Hindi ko tayo gagastos na sobra. yun talaga. Yun lang yung secret. Oh, ano po yung mga advice mo sa ating mga kapansit, Mistero? Sa lahat ng mga gustong mag-ibon, magkalapate, lalo na yung mga bago gustong magsimula. Siyempre magsimula kayo, sabi nga ng mga veterano, magsimula kayo sa tama. Maghanap kayo ng ibon, o kaya pansier, kung bibili kayo, doon kayo sa mga nananalo. Siyempre. Kasi mahirap magsimula, gulong ng gulong. Tapos isisihin nyo yung nabilihan nyo. Dapat may idea rin kayo kung paano magsimula. Sabi nga ng mga veterano, magsimula talaga kayo, bumili kayo, mag-invest kayo, kahit pa paano. Kailangan may pera, pambili ng magandang ibon. Yun ang susi, unang susi talaga. Bili kayo dun sa mga nagpapanalungan. No. Yun lang yung... Pinaka-the best talaga. Tapos pag-aralan nyo yung tamang sistema, at saka pag-aralan nyo yung breeding, hindi pwedeng puro karera lang. Magkaano yun eh, magkatambal yung dalawang Kailangan yun. yun. Kailangan may alam ka. Oo. Hindi naman magaling. Pag-aralan lang. Kahit paano. Tama. Yan mga Mistero, no, nakarinig na naman po tayo ng bagong kaalaman sa pag-iibon. Si Sir Wiwit po, isa pong fancier na mahusay po ito dito sa Cavite. At talagang seryoso po siya. No? Tulad ng mga ibang fancier na nariyan, talagang pag naglipad, talagang ang ibon talagang inaasikaso, inaalagaan. Ito nga pala si Sara, pinangalanan ko itong Sara. Champion ng sprint, South at saka North. Galing champion siya sa UCFC sa South, champion naman siya sa CHPA Norte. Ito yung kuwan ko ngayon, pundasyon ko ngayon sa sprint race. Ano po bloodline niyo, sir? Ito ay Jansen Campus. Jansen Campus to. Galing kay Magistral. Ito nga pala si Nitay. Nitay kasi mukhang Nietoy, kaya pinag-alanan kong Nitay. Multiple pooling winner. Ang bloodline niya ay Diclac. Ang nanay niya is Jansen. Halos Jansen na rin. Puro Jansen siya. Nanay, tatay, Jansen. So, maraming beses din siyang nag-lap winner. At ito naman si PJ. Yung tawagin namin PJ. Champion ng sprint sa Sky, multiple lap winner, tsaka third overall ng underground na nakaraan. Ako nga pala si Wiwit Loop, naglalaro ng CHPA at tsaka Carmona Sky Warrior. Salamat, Bisitero! Ang napanood nyo ay ang pang-71 episode. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, kina Ricky Alejandro. Probiotic ba? Tulami na! Manny Bugtong ng Tanawan, City, Batangas. DJ TV ng Silang Caloocan. Stan Bernardino TV ng Los Baños, Laguna. Paul Salazar, SF Loft 2007. Jericho Javier, Bastin Line, Tibot Marquez TV ng APR at CHPA. Sunbeef Patolot, Jeffrey De La Cruz. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!